Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Hanggat hindi po natin nararanasan yung makabuluhang buhay. Lahat naman tayo, hangad nating maging masaya. Sino rito yung gusto maging masaya ang buhay? Makabuluhan ang buhay. Ibig sabihin, yung isang buhay na puno ng kahulugan, layunin at kagalakan. Pero paano nga ba natin mararanasan iyan, mga kapatid? Lahat naman gusto yan at ang ilan, karamihan, tinangka talaga naman na maging makabuluhan ang buhay sa pamamagitan ng pagpapayaman. Inaakala na kapag mayaman na talaga, doon ang masasabi na makabuluhan ang buhay, pumapasok sa relationship o magkamit ng tagumpay o kaya naman ay matanyag o makilala. Pero bandang huli, marami po sa kanila na sumubok hanapin ang makabuluhang buhay doon. Marami po ang nadidismaya sapagkat nakakaramdam pa rin po sila na para bang walang kabuluhan ang lahat ng ginawa nilang pagsisikap. Na ginawa naman nila, pero bakit hindi pa rin talaga totoo at nagiging tunay na masaya. Yung bang totoong ngiti, mga kapatid, di po ba na talagang galak na galak at masayang masaya ka? Pakitingnan mo nga yung katabi mo at pakingitian mo. Ayan, di ba? Masarap ngumiti ng totoo at tunay sapagkat ikaw talaga ay totoo na nasisiyahan sa iyong buhay ngayon. Lalo na bilang mga nakakilala sa Panginoon. So paano nga ba natin mararanasan, mga kapatid, yung makabuluhang buhay? Una, importante po ang pamumuhay sa layunin ng Diyos. Sabihin natin, layunin ng Diyos. Sa ating binasa, malinaw po ang konteksto nito. Sa Ecclesiastes 12:8, na lahat ng bagay ay walang kabuluhan, bagamat negative yung kanyang iniisip ko nga, bakit kaya hindi nilang sinabi rito yung makabuluhang buhay? Bakit kaya sinasabi rito, yung kabaligtaran, yung walang kabuluhan buhay, na sinasabi niya, wala raw kabuluhan ang buhay kung hindi nakaayon sa layunin ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin niya dyan. Nakita niya na hindi pala po pwedeng wala ang Diyos sa buhay ng isang tao. Na anuman ang kanyang gawin, pagsikapang gawin, kung wala rin lang ang Diyos sa buhay na gumawa sa kanya, lumikha sa kanya, na nagbigay ng, kaya nagawa dahil may layunin, kung wala po ang Diyos, wala raw kabuluhan ang lahat ng bagay. Hindi raw kailanman magiging totoong masaya ang buhay ng isang tao. Para bang isang ibon, kahit nabubuhay, pero nasa loob ng kulungan, hindi natin masasabi na siya ay totoong masaya. Sapagkat siya ay ibon, siya ay may pakpak, importante po sa kanya ang lumipad sapagkat siya ay dinisenyo ng Diyos na makalipad. Kaya kung may mga alaga kayong ibon, kausapin nyo, tanungin nyo kung masaya siya at sasagot siya na hindi. Kasi gusto talaga niya yung siya ay nakalilipad. Ngayon, sa buhay ng tao, importante po, na maintindihan natin yung layunin kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, kung wala tayo sa layunin ng Diyos, parang ibon na nabubuhay. Kung hindi ka rin lang doon mabubuhay, kapatid. Kaya tingnan natin ang salita ng Diyos. The original design of God when He created men. Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop. Mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Verse 28, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Ito po ay tumutukoy sa naging layunin ng Diyos sa pagkagawa niya sa tao. Katulad mo, katulad ko. Una, nilayo ng Diyos na gawin ng isang tao o ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan.
O, tingnan mo yung katabi mo, kung kawangis ba ng Diyos yan? Masasabi ba natin, ganyan ba ang wangis ng Diyos? Ganyan ba ang larawan ng Diyos? Ginawa niya yan para maipakita natin ang Diyos, para mahayag ang Diyos ang kanyang mga katangian. Ano ba yung mga katangian ng Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay banal, makapangyarihan, walang hanggan, marunong sa lahat, tapat, matuwid, hindi nagbabago, at mapagpatawad ang ating Diyos. At marami pang mga katangian ng Diyos, nasa Kanya na talaga ang lahat. Mga kapatid, lahat ng magaganda, lahat ng mabubuti, lahat ng perpekto, ay talagang nasa Diyos po yan. At pagkatapos malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, nang tayo ay gawin ng Diyos, nilayon niya na tayo ay Kanyang maging karawangis at kalarawan. Amen po ba ron? Pagkatapos, sinabi rin niya, pamahalaan daw ang lahat. So, ibig sabihin, isang layunin ng Diyos ay magkaroon ng pamamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Ibig sabihin pala, talagang ang tao ay binigyan ng kapamahalaan, pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya nga, sabi tayo ay mga katiwala, pero ang Diyos pa rin ang nagmamay-ari ng lahat. Ibig sabihin, mapapakinabangan natin ang lahat. Talagang pinagpala ng Diyos ang tao. Bago gawin ng tao, ginawa ng Diyos ang mga kakailanganin niya para mabuhay. So pinagpala, sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Yan ang isang layunin ng Diyos, maging masaya tayo sa buhay. Ma-enjoy natin, ang buhay at mga ginawa ng Diyos, lalo na siyempre, ang Diyos. At pangatlo, sinabi niya mula sa talatang mga binasa natin, magparami at punuin ang mundo. Yung ipalaganap natin ang Diyos, ang kanyang wangis at larawan. Ibig sabihin, yung bang maging productive tayo, maging successful, maging tagumpay, sa lahat ng ating mga ginagawa. Yan po ang layunin ng Diyos, mga kapatid. Kaya lang, nagkasala ang tao. Ibig sabihin, natukso at pagkatapos ay nagkasala sa Diyos. At mula noon, pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan upang pagpalain at maging matagumpay ay nawala sa layunin ng Diyos. Nawala sa wangis ng Diyos, nawala sa pinagpalang buhay, at nawala sa productive life. Ganun pa man, ang mabuting balita ay ang Panginoong Jesus. Sino pong mabuting balita? Nagkaroon po ng renewal, reconciliation, and restoration. Ibig sabihin ng renewal, nabigyan muli tayo ng pagkakataon na maranasan natin yung pagkagawa at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Yung mabuhay muli ayon sa wangis at larawan ng Diyos, yung mabuhay tayo na pinagpala at nagiging productive ang buhay natin. Pagkatapos, tayo ay naipagkasundo. Kasi nga, dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Pero naipagkasundo tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tinubos tayo. Binayaran ng Panginoon ang kabayaran ng ating kasalanan. At ngayon, naipagkasundo tayo sa Diyos. And because of that, nakapanumbalik tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Nagkaroon ng restoration. At yan, unti-unti na nating nararanasan. Yung layunin ng pagkagawa sa atin ng Diyos. Yung tayo ay makapanumbalik sa original design ng Diyos. Yun nga lang, mga kapatid, hindi instant. Hindi automatic. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa sanlibutan. Na nandyan ang kasalanan, di po ba? Romans chapter 12 verse 5, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At tayo ay pinagpala at nakakilala sa Panginoon. Pero marami pa rin ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Marami pa rin ang mga tao na nangangailangan ng renewal, nangangailangan ng reconciliation, nangangailangan ng restoration. At nasa kalagitnaan tayo ng mga imperfection. Kahit saan tayo magpunta, naroon ang kasalanan. At tayo na mga nakadama ng pag-ibig, pinatawad sa ating mga kasalanan,
narito pa rin tayo, kasama natin sila, mga kapatid. Ano po, yung nawala sa wangis at larawan ng Diyos, at iba na ang naging kawangis. Kaya may mga nawala sa pagpapala. Kaya may mga kahirapan nangyayari. Nahihirapan ang mga tao ngayon. Hindi nagiging madali ang mabuhay. At hindi lahat nagtatagumpay. May mga nabibigo. May mga napapasama ang buhay. Sapagkat narito po ang kasalanan sa sanlibutan. So kasama pa rin po natin sila. Kaya hindi po nagiging madali pa rin ang mabuhay. Kaya pangalawa, mahalaga po ito para maranasan natin yung makabuluhang buhay, hindi lamang yung mabuhay tayo sa layunin ng Diyos, pero pangalawa, importante po yung paglayo sa mga pansamantalang bagay sa mundo. Kaya importante rin na ingatan natin kung paano tayo namumuhay. Na tayong mga nakapanumbalik na sa Diyos ay huwag na muling mahiwalay sa Diyos. Sapagkat tayo ay narito pa rin sa mundo na may mga pansamantala na kung saan maglalayo sa atin sa mga makalangit na bagay. Kaya ang sabi ng Colossians chapter 3 verses 1 and 2, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Ayan, malinaw po, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Bakit? Ibig sabihin, dati tayong mga patay na nabuhay. Tingnan mo yung katabi mo, dating patayan na nabuhay. Ano ibig sabihin ng patay? Yung sinabi kasi ng Diyos, di ba, kay Adan at Eva, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong yan, mamamatay kayo. So kinain nila yon, pero hindi naman sila namatay physically, di po ba? Dumami pa nga ang tao. Sa Bible kasi, kapag nakabasa tayo ng kamatayan, madalas ang ibig sabihin yan ay pagkahiwalay sa Diyos. At yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, yung ugnayan at relasyon natin sa Diyos naputol, namatay. Kaya ang tao ngayon, mula noon nabuhay na walang Diyos. Are you following? Kaya nung nakakilala tayo sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos ni Pablo, binuhay kayong muli. Kasi siyempre, dati tayong buhay dahil sa kasalanan namatay, pero binuhay muli dahil tinubos na tayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit. Yun daw ang pagtuunan natin ng pansin ngayon. Yung mga bagay sa langit, ibig sabihin, mga bagay patungkol sa Diyos. Amen? At hindi lang yung mga bagay dito sa mundong ito, sapagkat dito sa mundong ito, narito ang kasalanan. At kung hindi tayo mag-iingat, may mga bagay sa mundong ito pa rin na maglalayo sa atin sa Diyos, na maghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya sabi, pagtuunan nyo mga bagay sa langit, hindi yung mga makamundong bagay. Pag sinabing makamundong bagay, yun po ay maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 14, nakita ko ang lahat ng bagay na ginagawa sa ilalim ng araw, dito po, sa lupa, sa mundo, at ito'y walang kabuluhan. Ang nagsulat at nagsabi po nito ay ang pinakamayamang naging hari at pinakamatalinong naging hari. Nilayon po niya na subukan ang pinakahinahangad ng tao base sa kanyang obserbasyon at nakikita na ang tao ay talagang naghahangad na yumaman. Hindi naman po masama yan, ha? Mamaya tatalakayin po natin ang pagtungkol sa tamang pagyaman. Kasi may maling pagyaman, mga kapatid. Ano po? So, sinubukan. Nakita niyan, ang tao naghahangad na yumaman, ang tao naghahangad ng kapangyarihan, ang tao ay naghahangad ng katanyagan. Ano po? Yung makilala. So, sinikap ni Haring Solomon na puntahan yung ganong kalagayan.
At naging successful naman siya sa pagpunta ron. Naging siya yung pinakamayaman, talaga namang siya yung mayroong makapangyarihan sa lahat kasi hari siya eh. Oh. Siyempre, yan ang pinakamataas na posisyon. Ano po? Ang pagiging hari. Pagkatapos siya po ay natanyag, talaga namang nakilala siya, pinupuntahan siya sa angking karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pero he concluded, ang sabi niya, everything is meaningless under the sun. Vanity, vanity. Walang kabuluhan pala ang lahat ng bagay na ito. Yung ikaw ay maging mayaman, yung ikaw ay maging makapangyarihan, yung ikaw ay makilala. Pero may karugtong na sinabi niya, kung wala ang Diyos. Amen? Ibig sabihin, lahat ng bagay, kung wala ang Diyos, mawawalan ng kabuluhan. Amen? So, ang makabuluhang buhay ay yung may Diyos at kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. At kung nais nating manatili sa makabuluhang buhay, na nananatili tayo sa Diyos, kasama natin ang Diyos, iwasan po natin ito, mga kapatid. Una, yung pagkaabala sa mga material na bagay na kaakit-akit. Siyempre sa mga mundong ito, maraming mga kaakit-akit sa paningin, di po ba? Pero pag-ingatan po natin, sapagkat marami ang naging abala dahil doon. Halimbawa, yung labis na hangad na yumaman, wala naman talagang masama sa pagpapayaman. Talaga namang kalooban ng Diyos na tayo ay guminhawa sa buhay. Amen? Kalooban din ng Diyos na yumaman tayo. Kaya nga may mga mayayaman. Hindi po naman nilikha ng Diyos ang mayaman. Hindi po nilikha ng Diyos ang mahirap. Nilikha ako ng mahirap. Ayan. Lilikha ako ng mayaman. Ay, wala pong ganon, mga kapatid. Kaya mahirap, naghirap. At kaya may mayaman, yumaman. Ayan. So, ibig sabihin, anumang bagay sa mundong ito, siyempre, may kapahintulutan ng Diyos yun. Kaya yumaman, kalooban ng Diyos. Sino rito ayaw yumaman? Lahat. Gusto niyong yumaman. Totoo naman po talaga yun, ha? Huwag po kayong mahiyang magpayaman. Amen? Kalooban po ng Diyos yan. Wag lang yung labis. Kasi pag lumabis, nakakalimot tayo sa Diyos. Yun po ang maling pagpapayaman. Na wala ka nang ginawa kundi magpayaman at nakalimot ka kung saan nanggagaling ang kayamanan. Walang iba kundi sa Diyos. Ang Diyos po, ang pinanggagalingan ng lahat, nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Walang anumang makukuha tayo at makakamtan sa mundong ito na hindi ang Diyos ang nagmamay-ari. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tayo ay mga pinagkatiwalaan lang ng Diyos. Mga steward tayo. So ingatan po natin yung labis na pagpapayaman na kung saan makakalimot na tayo sa pinanggagalingan ng kayamanan. Amen. Sabi mo sa katiwa, huwag kang makakalimot sa Diyos. Magpayaman ka na magpayaman, pero huwag kang makakalimot sa Diyos. Huwag naman sana Sunday na Sunday, anong oras ka ba sumisamba rito? 10 to 12, di mo ba? Tapos sasabihin mo, ay, kailangan ko mag-overtime. Kailangan kong dagdag na kita. Ay, kailangan kong magnegosyo. Kasi pag 10 to 12, mas maraming customer. Pinagpalit mo na ang sa Diyos, mga kapatid. Hindi mo alaw, ito yung araw na panahon na ipagpasalamat mo sa Diyos, yung Monday to Saturday, na pinayaman ka ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ka makakalimot sa Diyos. Yung labis, sobra naman yun. Hanggang kalimutan mo na ang Diyos o ang mga bagay na espiritual. Mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya ingatan po natin, malinaw ang salita ng Diyos, hindi hangad ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay sobra-sobra, labis-labis na magpayaman na makalimot na tayo sa Kanya. Pangalawa, na dapat nating iwasan, hindi po ang kayamanan o yumaman kundi yung makalimot sa Diyos. Malinaw po ba, mga kapatid?
Ha? Kaya kami tithes and offering, may giving, para hindi ka makalimot kung kanino galing yan, yung hawak-hawak mong kayamanan. So, ang tithes and offering, kumukonekta po tayo lagi sa Diyos. Amen? So, pangalawa, naingatan po natin o iwasan natin yung pagkapit sa mga makamundong kasiyahan. Siyempre, of course, gusto naman ng Diyos na tayo ay maging masaya. Kaya nga may ngiti. Di po ba? Pakingitian mo nga uli ang katabi mo. O, tagal mo nang hindi ginamit yan, gamitin mo na. Ha? Yung ngiti, may mga ganyan kasi matagal nang hindi nangiti. So, gusto ng Diyos, ngumiti tayo. Gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Mga kapatid, sa totoo lang, kaya lang, again, yung labis na pagpapakasaya. May mga dyan, yung mga sukdulan, natandaan yun, hindi pa tayo Kristiyano. Iba yung kasiyahan natin sa mga bisyo. Labis-labis yung droga, yung inuman, yung mga ipinagbabawal. Sabi kasi natin, basta mahalaga, masaya ka. Yung ganon, ang katwiran natin. Kaya lang, kung labis-labis na yan, mga kapatid, hindi na maganda yan para sa ating katawan. So, hindi na nagdudulot talaga yan ng pangmatagalang kagalakan. Bakit? Kaya nga sinasagad-sagad mo, parang wala nang bukas. Tandaan nyo, araw-araw, masaya ang buhay. Amen. Balakpakan nga natin si Lord. Huwag mo isagad-sagad dyan, mga kapatid. Gusto ng Lord, maging masaya tayo, pero hindi pansamantalang kasiyahan. Ang gusto ni Lord, masaya ka ngayon, pero bukas masaya ka pa rin. Sa susunod ng araw, masaya ka pa rin. Sa isang linggo, masaya ka pa rin. Yun ang gusto ni Lord. Hindi yung ngayon ka lang masaya. Iwasan po natin yung mga pansamantalang kasiyahan na maipagpapalit yung walang hanggang kasiyahan. Mas pipiliin ko yung masaya ako ngayon, pero bukas masaya pa rin ako. Amen. Sabi mo sa akin, maging masaya tayo sa buhay. Let us enjoy life because it's a gift of God. Kaloob ito ng Diyos. At ayaw niya na ito ay mawalan ng kabuluhan, mga kapatid. Kaya yan, isang iwasan natin yan. Kasi iba yung kasiyahan sa kagalakan. Di po ba? Ang kasiyahan, kapag meron yan, masaya ka. Pero pag wala na, wala nang kasiyahan. Pero yung kagalakan, kahit may problema, may pagsubok, nagagawa mong maging masaya. Kasi yung kasiyahan na ibinibigay ng Diyos, hindi panlabas. Yung kasiyahan na ibinibigay ng Diyos, panloob, mga kapatid. Kaya kahit anong mangyari sa iyong kapaligiran, may kasiyahan pa rin sa buhay mo kasi narito yan sa kaloob-looban mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Pangatlo na iwasan natin, mga kapatid, kung nais natin, na mabuhay, na may kabuluhan, yung pagnanais ng kapangyarihan at katanyagan, mga kapatid. No? Kaya, tandaan mo, hindi mo namang kinakailangan talaga na maging uhaw sa pansin. Hindi bagay yan ang nagawa ng kasalanan talaga. Na talagang gusto natin ang tao, binibigyan tayo ng atensyon. Yan ang nagawa ng kasalanan, yung nagawa niyang maging makasarili tayo, mga kapatid. Di po ba? Kaya yan, nauso yung mga selfie. No? Selfie kayo, selfie. Tapos unang titingnan mo? Yung sarili mo. Patingin ko nga, pagpangit yung picture mo, ulitin mo, parang ikaw lang ang nando, 10 kayo doon. Titingnan mo ang sarili. 10 kayo doon, pinaulit mo. Hindi po ba? Ganun yan eh. Sa Facebook, ilan ang like? Ay, 3 pa lang. Bakit ba tayo nagpo-post? Di ba? Okay lang yan. Mo, kuya? Yung camera daw. Ayan. Okay lang yan. God loves the little children. Sa susunod, apo ko na yun nandyan. Nakakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Tandaan natin, ikaw ay talaga namang mahal ng Diyos. Sapat na yon, mga kapatid. Amen? Sabi mo, mahal ka ng Diyos. Sa totoo lang naman talaga sa Diyos, walang pangit. Dahil lang sa kasalanan, kaya nagkaroon ng pangit.
maling pagtingin. Yun ang nagawa ng kasalanan eh. Kaya kawawa naman yung isang bata eh, galing sa school, nabubuli, iyak ng iyak, nagsusumbong sa nanay. Sabi niya, iyak ng iyak. Sabi na, ba't ka ba iyak ng iyak? Pangit daw ako. Hindi totoo yun, anak. Ba't sabi nila, pangit ako? Ano ba talaga, nanay? Magkakaiba lang kayo, anak. Ganun po mga kapatid, sa totoo lang. Tingnan mo yung katabi mo. Walang pangit, walang maganda. Magkaiba lang kayo. Amen? Sa Diyos, pantay-pantay ang bawat isa sa atin. Amen. Sige, gawin tayo ng Diyos, pare-pares ng muka. Gusto nyo ba yun? Tingnan mo yung katabi mo, pares kayo ng muka. Buti nga, magkaiba tayo, di ba? Pero walang pangit, walang maganda. Amen. Talagang ginawa ng Diyos na magkakaiba tayo, mga kapatid. Lahat tayo unique. Amen? Pag ikaw humarap sa Diyos, pogi ka. Pag ikaw humarap sa Diyos, maganda ka. Kahit yung isa humarap, pogi, maganda. Sabi, nung isa na namang anak, sabi, tatay, masama bang sabihin sa sarili na pogi ako? Sabi ng tatay, hindi naman anak. Huwag ka lang magsisinungaling. Ayun. So mawawalan lamang ng kabuluhan ang lahat kung wala ang Diyos. Kailangan kasama ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat una, ginawa tayo ng Diyos na kasama ang Diyos. Amen? Magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi tayo ginawa ng Diyos na hiwalay sa Kanya. In fact, nang gawin tayo ng Diyos, present siya. Mga kapatid, andun siya. At pagkatapos, hindi katulad ng ibang may buhay sa mundo, mga halaman, mga hayop, ay nagsalita lang, nagkaroon. Tayo, hinulma mismo sa kamay ng Diyos, hinubog at ginawa tayo, mga kapatid. May connection tayo sa Diyos. May hipo, may touch ng Diyos. Kaya, special ka. Sabi mo sa katabi mo, special ka. Hindi mo na kailangan magpaka-special. Hindi, special ka na. Mga kapatid, ano po? So, importante lang sa pamilya mo, isama mo ang Diyos. Kung gusto nyo magkaroon ng kabuluhan ang ating pamilya, hindi pwede wala ang Diyos. Sa trabaho, sa negosyo, sa plano mo, sa pangarap mo, dapat kasama ang Diyos, mga kapatid. Amen? Tanong ko sa iyo, talaga bang kasama mo ang Diyos? Ano ba plano mo sa buhay mo? Kasama ba ang Diyos? Iniisip mo ba lagi ang Diyos? May pangarap ka? Kasama ba si Lord dyan? So, sa inyong relasyon bilang mag-asawa, kasama ba ang Diyos? Ganyan, mga kapatid, di ba? Sa mga nangangarap sa buhay, kasama ba ang Diyos dyan? Hindi pwedeng hindi kasama ang Diyos. Kasi pag hindi kasama ang Diyos, mawawalan lang ng kabuluhan ang lahat ng bagay. Amen? At pangatlo, importante po, kung gusto natin magkaroon makabuluhan ang buhay natin, importante po yung paghahanda. Dapat maihanda mo ang sarili mo, ang buhay mo, ang pamilya mo. Saan? Sa walang hanggang buhay. Sabihin nga natin, walang hanggang buhay. Ang buhay dito sa lupa ay maiksi lang, mga kapatid. Minsan nga, nasa tiyan pa lang, patay na. Minsan pa nga, bata pa lang, patay na. Hindi natin alam, mga kapatid. Walang katiyakan, kung kailan magaganap ang kamatayan ng isang tao. Pero, ay paalala sa atin na there is life after death. Matapos ang kamatayan dito sa lupa, ay meron pang buhay na walang hanggan. Ang buhay dito may katapusan, mga kapatid. Pero ang buhay sa langit ay walang hanggan. Maiksi lang ang buhay dito, pero yung kaluluwa natin, pang walang hanggan po yan. Pero saan kaya pupunta yan, mga kapatid? Sa totoo lang, sabi ko kanina, every 3 seconds may namamatay. Hindi nga lang natin alam kung sino, ilan, saan, anong lahi, anong gender, anong edad. Pero every 3 seconds may namamatay, mga kapatid. Nakakalungkot. Pero yung kapanganakan mabilis, 1.3 o 1.2 seconds, ay may pinapanganak. Pero yung kamatayan, every 3 seconds. Halimbawa, magbibilang ako ngayon, 1, 2, 3, may namatay na. Hindi natin alam kung ilan, saan, sino, anong lahi, babae o lalaki, anong edad.
Di natin alam, may sakit o wala, ganoon naman talaga. Parang isang bata nagtanong sa nanay, sabi niya, "Nanay, kailan ba namamatay ang isang tao?" Ay hindi agad masagot. Ikaw ba masasagot mo yon? Kung kailan mamamatay ang isang tao? So hindi agad nasagot ng nanay hanggang dinala niya ang kanyang anak para masagot yung tanong kung kailan namamatay ang tao, dinala niya sa sementeryo. Sabi ng bata, "Nay, anong gagawin natin dito?" "Andito anak yung sagot mo eh. Hindi ko kasi masagot. Andito yung sagot mo." Asan po ang sagot? Ayan, pansinin mo. Ano ba napapansin mo? Iba-iba edad. Iba-iba size ng nicho. Di ba? Yung iba dyan may sakit. Yung iba wala. Ha? Yung iba bata. Yung iba may edad. So, ibig sabihin, walang nakakaalam anak kung kailan mamamatay ang isang tao. Ang mahalaga lang, nakahanda tayo sa kamatayan. Amen? Tanong mo nga katabi mo, ikaw ba'y nakahanda? Minsan, nagpagupit ako minsan sa dati kong pinagpapagupitan. Nag-aaway yung dalawa. Sabi niya, ikaw ba kailan ka mamamatay? Ba't ba yan ang pinag-uusapan natin? Ayoko nga mamatay. Sabi niya ganon. Nagtatalo sila. Hindi ako makapagpigil. Sumingit na ako. Sabi ko kayong dalawa, nag-aaway pa kayo. Pare-pares naman tayo pwedeng mamatay. Ano bang oras? Ang mahalaga lang, nakahanda tayo. Minsan kaya ayaw natin at kinakatakutan natin yon kasi hindi naman talaga tayo nakahanda. Kaya mahalaga po, buhay pa tayo ay napaghahandaan na po natin yan, mga kapatid. Kasi malinaw ang salita ng Diyos. Ecclesiastes 12 verse 14. Sapagkat ang lahat ng gawa ay dadalhin ng Diyos sa kahatulan, kasama ang bawat lihim. Isang araw, haharap lahat tayo sa Diyos at hahatulan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginawa. Mga hayag na gawa, kahit yung mga pinakatatago-tago natin, ay mahahayag po yan sa Diyos. At sinabi ng Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, isang beses lang, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Ngayon, tatanungin mo, o kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ako ba ay handa kung tawagin o kunin ako ng Diyos sa oras na ito? Ano kaya ang isasagot mo? Kasi sabi ng Bible, ang Diyos may kapangyarihang pahabain, dagdagan ang buhay natin, at meron din siyang kapangyarihang kunin at bawiin ang buhay natin. Kaya, tanong mo sa sarili mo ngayon, ako ba ay nakahanda kung sakaling ngayon mismo ay kunin ako ni Lord? Ayan. Hindi natin alam, bibilang ako, 1, 2, 3. May namatay na. Bibilang uli ako. Tingnan mo yung katabi mo. 1, 2, 3. Buhay pa. Ulit. Hawakan mo. At least magkahawak kamay kayo. Sino man. Mag-usap kayo. Sino mauna? Ha? Minsan pinag-uusapan namin ni Pastor P. yan eh. Sabi ni Pastor P, ayokong mauna ka. Gusto ko akong mauna. Ay, hindi. Gusto ko akong mauna. Sabi ko, pinag-aawayan namin. Sabi ko, hindi ko kayang makita na ako ay mag-isa. Baka mag-asawa akong muli. Hindi ako makapagpigil. Kaya sabi niya, ikaw na ang mauna. Bibilang uli ako, maghabilin ka na. Ha? Totoo naman, di ba? Ito isang katotohanan sa buhay, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, sino makapagsasabing buhay pa siya bukas? Sino makakapagsabi? Hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Amen? Bilang uli ako, Pastor, parang gusto nyo kaming patayin. Hindi naman. Pinaghahanda lang kita. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, ito yung tatlong bagay na mahalagang paghandaan natin. Ano po? Habang tayo ay nabubuhay. Kasi isang araw, talagang haharap tayo sa Diyos, mga kapatid. So, una, yung pananampalataya sa Panginoong Jesus.
Importante po na yan ay paghandaan natin para matiyak mo talaga na ikaw ay mapupunta sa langit. Kasi sabi ng salita ng Diyos, mismong ang Panginoon na nagsabi, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ang kailangan pala natin sa buhay natin na matiyak natin ay si Jesus. Yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay naparito, namatay sa krus. Anong layunin? Iligtas tayo. Sapagkat dahil sa kasalanan, ang tao ay mapapahamak. Sapagkat may kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Saan pupunta ang tao pag nahiwalay sa Diyos? At sa impyerno. Kung naniniwala tayo may langit, may impyerno rin. Pero ang impyerno hindi ginawa para sa tao. Ang impyerno ay ginawa para kay Satanas. Kaya ginawa ang impyerno kasi sila Satanas na dating anghel, hindi naman siya Satanas dati, siya po ay isang anghel. Almost perfect angel, a worshiper of God. Kaya lang nagrebelde sa langit. Di binaba siya rito, binaksak siya sa lupa, naging kaaway siya ng Diyos. Kaya ang pangalan niya ay Satan. Kasi ang ibig sabihin ng Satan, kaaway ng Diyos. Ngayon, sila Satanas at yung 1/3 of angels, sabi ng Bible, na sumama kay Satanas, na binaksak dito sa lupa, ay wala nang kapatawaran. Kasi nga, narating na nila yung sukdulan. Wala na namang hihigit pa sa langit eh. Yung pinakamagandang buhay, naranasan na nila. Saan pa sila pupunta? At di wala na silang pupuntahan, tinanggihan nila yon. At di wala na talaga silang kapatawaran dahil wala na silang pupuntahan. Tayo, ba't may kapatawaran tayo? Kasi nga may pupuntahan pa tayo. Meron na ba nakarating dito ron? Meron na ba? Kaya binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos. Amen? Kaya lang nilinaw ng Panginoon na siya ang daan papunta doon sa Ama. Hindi ang relihiyon. Hindi. Hindi ang church. Hindi si pastor. Hindi po ako ang lisensya ninyo para kayo mapunta sa langit. Hindi. Natandaan ko tuloy yung mag-asawang nag-away. Hanggang namatay yung babae, ang sinisisi niya yung asawa niyang lalaki. Pero nung nasa langit na itong babae, nakausap niya si San Pedro. Siyempre sa langit, may aklat ng buhay. So tinignan niya, nandun naman yung pangalan ng babae. Pero sabi ni Apostol Pedro, bago ka pumasok dito, kailangan mo muna, you need to spell the word. Spelling. Sabi, spell the word. Ano naman i-spell ko? Just spell the name Jesus. Sabi naman, napakadali naman pala. Jesus lang pala. Sige, spell the word Jesus. J-E-S-U-S. Okay, sige. Welcome, makakapasok ka na rito sa langit. Ngayon, sabi ni Pedro, sandali lang ha. Medyo nasi-CR ako. Pwede bang ikaw muna ang pumesto sa aking pwesto? Ganon din lang ang gagawin mo. Yung mga nakapila na yan, isa-isahin mo, tanungin mo lang, spell the word Jesus. Sige po, madali lang naman pala. So isa-isa-isa, so nagagawa na ng babae, ang tagal ni Pedro sa CR. Hanggang natanaw ng babae yung asawa niya. Galit na galit yung babae. Ano kayong ginagawa niyo dito? Siyempre, sa pagkamatay niya, yun ang sinisisi niya nakita niya yung asawa nakapila. Hanggang wala pa si Pedro, nasa harapan niya na yung asawa niya. Habang nakapila pala yung asawa niya, nung malapit na sa unahan, naririnig yung spell the word Jesus. Kumpiyansa yung lalaki, madali lang naman palang mapunta ng langit. Just spell the word Jesus, J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. Confident na confident. Kaya nung humarap siya sa kanyang asawang babae, sabi ng asawa, anong ginagawa mo rito? Bakit ikaw lang ba may karapatang mapunta ng langit? Sabi nga ng babae, lahat tayo, pero hindi ka basta-basta makakapasok dito. You need to spell the word. Napapangiti yung lalaki kasi alam niya yung word. What is the word? Jesus. So confident siya. Sige na, sabi ng lalaki. Ano na? Mag-i-spell na ako ng word. Pwede na ba? Sige, sabi ng babae, ito ang word. Excited na lalaki. Sabi ng babae, spell the word Czechoslovakia. Ayun, napunta ng impyerno, mga kapatid.
Kaya ikaw, siguraduhin mo, bati kayong mag-asawa. Amen? So, importante yon, mga kapatid. Tiyakin mo na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Sapagkat tanging si Jesus ang namatay sa krus. Siya yung isinugo ng Ama, wala nang iba, para tubusin at bayaran ang ating kasalanan at matiyak ang ating kaligtasan. At sinabi ng Panginoon, tinapos na yun, it is finished. So our finish line is in heaven. So tiyakin natin, makarating tayo sa finish line. Mga kapatid, sapagkat tayo ay nabibigyan pa rin ng pagkakataon na marami pang mga tao ang hindi nakakaalam kung saan ang daan patungong langit. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, hindi lang yan ang paghahandaan mo kasi ang buhay talaga dito sa mundo ay isang paghahanda sapagkat lahat may katapusan na. Amen. At dahil lahat may katapusan, ibig sabihin, merong naghihintay na buhay na walang hanggan. Dalawang klase ang buhay na walang hanggan. Walang hanggang buhay sa impyerno at walang hanggang buhay sa langit. So, tiyakin natin, dalawa lang ang pagpipilian natin, mga kapatid. Kaya tiyakin mo yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pinaniniwalaan mo na si Jesus ay naparito, si Jesus ay namatay para sa iyo, at si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling pabalik para sa atin na mga nanampalataya sa Kanya. At pangalawa na paghahandaan mo, siyempre nasa mundo pa rin tayong ito, di ba? Natapos natiyak na naman natin na talagang tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, kaya lang nabubuhay ka pa rito. Kaya importante habang ikaw ay nabubuhay dito, nananatiling nakahanda. Ang buhay mo sa paanong paraan? Ng pangalawa, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Importante ang buhay natin ay may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Maraming tumatawag kay Jesus, di ba? Ng Panginoon, Panginoon. Pero sinabi rito mismo ni Jesus, hindi porke tumatawag sa akin kayo ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi rin katiyakan yun na ikaw ay mapupunta ng langit. Anong sabi rito? Kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya, mahalaga na matiyak mo, ang buhay mo ay umaayon o nabubuhay sa kalooban ng Diyos. At ang kauna-unahang naging kalooban ng Diyos na magkasala ang tao ay iligtas ang tao. Kaya sabi ng 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4, ang ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. At para maligtas ang tao, kailangan niya ang Panginoong Hesus. Kaya isinugo ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus. Yan ang unang-unang kalooban ng Diyos. Yung tanggapin mo ang Kanyang isinugo na magliligtas sa'yo. Walang iba ang Panginoong Hesus. Amen? Doon nagsisimula ang isang tao na makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Sapagkat pag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay mananahan sa iyong katawan. Kaya ang iyong katawan ay tinatawag na templo ng Diyos. So bakit nanahan sa iyong mismong katawan kung tinanggap mo si Jesus? Instantly, automatically, ang Holy Spirit ay mananahan sa iyo. Bakit? Sapagkat siya lamang ang makatutulong sa iyo para makayanan mo na mabuhay sa kalooban ng Diyos sa kalagitnaan ng mundong ito na nawala sa kalooban at layunin ng Diyos. Ang daming tukso sa mundong ito. Kaya laging sinasabi ng Biblia, kilalanin mo ang banal na Espiritu, mapuspos ka ng banal na Espiritu, makontrol ka ng banal na Espiritu, sapagkat siya ang makatutulong sa iyo upang makapamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat tayo ay nasa likas pa ring makasalanan. At ang hilig ng laman at ang Espiritu ay magkalaban.
Kaya natin nagagawa ang mga bagay patungkol sa Diyos, yan ay sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? That's why we have the Holy Spirit to live according to the will of God. Para maipagpatuloy mo ang mabuhay sa kalooban ng Diyos. Mga bagay patungkol sa Diyos. Sa pagbabasa ng Biblia, ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo sapagkat hindi mo maiintindihan ang salita ng Diyos without the help of the Holy Spirit. Even in our prayers, communication with God, bakit ba tayo nananalangin? Hindi para baguhin ang isip at plano ng Diyos. Hindi po tayo nananalangin para baguhin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Lord, ayoko po nito. Ito ang gusto ko. Hindi po ganon. Hindi natin kayang baguhin ang plano at isip ng Diyos sa atin, mga kapatid, through prayer. You cannot change it. Bakit tayo nananalangin? Para mabago ang gusto mo. At ang maging gusto mo, yung gusto ni Lord. Hindi para baguhin ng Diyos, kaya tayo nananalangin para tayo ang mabago. Inaalam natin kung anong kalooban ng Diyos at tayo ay nakahandang sundin at mabuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo nananalangin sa Diyos sapagkat hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit sa pananalangin, ang sabi ng Biblia, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na hindi na natin magawang makapanalangin pero siya ang nag-uudyok sa atin na manalangin at piliin kung ano ang tama at piliin kung ano ang mabuti. At kahit kailan hindi magpapabaya ang Holy Spirit. Higit siya, iba siya sa tinatawag na konsensya. Nasa sayo yan, hindi siya maaaring mahuli. Malalaman nyo anumang bagay na hindi kalooban ng Diyos kapag gumawa at kumilos sa iyo ang Holy Spirit. Laging may pag-alma, magre-react lagi ang Holy Spirit sa iyo. At mahalaga na maging masunurin tayo sa gabay ng Holy Spirit para manatili tayong nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? Pangatlo, hindi lang yung pananampalataya sa Panginoong Hesus, kundi yung pagsunod sa kalooban ng Diyos because everything outside the will of God is not good for us. Parang isda, alisin mo sa tubig, mamamatay yan. Ang Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, alisin mo sa kalooban ng Diyos, mamamatay. Titigil ang lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. Pangatlo, yung pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Matthew 22:37-39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi pwedeng paghiwalayin ito. Ang taong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa. Amen? May nagmamahal sa kapwa pero hindi nagmamahal sa Diyos. Pero pag mahal mo ang Diyos, tinitiyak ko sa iyo, magagawa mong magmahal ng kapwa mo. Amen. Kaya ibigin ang Diyos. Pero magagawa mong ibigin ang Diyos sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay isang utos ng Diyos sa atin. It's a choice. It's your personal decision to love God, mga kapatid. Hindi automatic yan. Tanong mo yung katabi mo, mahal mo ba talaga ang Diyos? O, di ba? Hindi lahat. May mga gustong mahalin ang Diyos pero hindi nagagawa. Lahat naman talaga tayo, we desire to love God, but sometimes we cannot do it. Maraming mga hadlang. May mga humahadlang, mga kapatid. The desire to love God is not enough. We need to obey God. Hello? Dapat sinusunod natin ang Diyos. Hindi mo lang sinasabi, Lord, mahal kita. Pero kailangan sundin mo rin sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa mga utos ko. Amen. Kaya yung totoong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kapwa, pero yung nagawa mong piliing mahalin ang Diyos, may pinagmulan yon. Hindi ka basta nagpasya na mahalin ang Diyos. Kasi hindi automatic yun. So, anong ibig sabihin? May pinagmulan. Anong pinagmulan? Bakit ka nagpasyang mahalin ng Diyos? Sapagkat naranasan mong mahalin ka ng Diyos.
Yun ang tamang pagmamahal sa Diyos. Hindi dahil may blessing, hindi dahil maganda ang buhay mo, love ko si Lord. Paano kung hindi na maganda ang buhay mo? Paano kung wala ng blessing? Hindi mo na love si Lord? So ang tamang pagmamahal sa Diyos ay merong tamang pinanggagalingan yan. At ang pinanggagalingan yan ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo natutong magmahal sa Diyos at magmahal sa ating kapwa. Without the love of God, we cannot love God and we cannot love these people na hindi naman natin kilala at kaano-ano. Pangkaraniwan, ang nagawa ng kasalanan, ang mahalin ay ang sarili. Yung mga pansarili lang. Pero ang pag-ibig ng Diyos, walang limitasyon. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya kahit ako na makasalanan noong araw, mapunong-puno ng bisyo, punong-puno ng mga gawang masama, at hanggang magmura sa Diyos, nagmumura sa Diyos, pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional, kaya nang lumapit ako sa Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig, nadama ko pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya pag naranasan mo yan, hindi imposibleng magmahal ng kapwa. Mahalaga yan, mga kapatid, bilang mga nanampalataya sa Panginoon, habang tayo ay nabubuhay dito, tiyakin mo na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, nagsisi sa kasalanan, tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, at dahil ikaw ay nasa Panginoon na, you belong to the kingdom of God, it is very important to live according to the will of God. Mahalaga na tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, at ang isang kalooban ng Diyos ay mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. Kaya nagiging blessing tayo. Lahat dapat nang nararanasan natin sa Diyos na ibabahagi natin sa ating kapwa. At dapat ang inuuna mo talaga, mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo, unahin mo yan ngayon. Mahalin mo yan. Pangalawang isusunod mo, yung ayaw mong katabi dito, mahalin mo na. Pagkatapos, pag-uwi mo, importante, yung may mga asawa, mahalin mo ang iyong asawa. Amen? Ang iyong pamilya, mga kapatid. At susunod, yung ibang tao. Walang limitasyon, mga kapatid. Sapagkat ganyan ang Diyos sa atin. Kaya importante sa atin dito, di po ba? Nagiging mabait tayo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mabait ka na ba? Dapat bumabait tayo. Mahirap magmahal ang hindi mabait. Maganda mabait tayo, mga kapatid. Kaya dito, pinababait tayo. Amen? Tingnan mo ulit yung katabi mo. Tingnan mo, yan, ganyan-ganyan dapat. Hanggang sa bahay. Kasi sabi ko nga kanina, ang hirap kasi sa atin, iniwan mo yung asawa mo sa bahay. Kaya ikaw lang ang bumabait. Kaya dapat sa susunod, isama mo yung asawa mo rito para parehas na kayong mabait. Amen? Sama mo yung mga anak mo. Sama mo yung mga magulang. Para parehas kayong mababait. Kaya kung ako sa inyo, pag hindi mo na isasama ang mahal mo sa buhay, pupunta ka rito, ikaw lang. Siguraduhin mo, pag uwi mo, mabait ka. Kasi inaasahan nila yon. Ang asawa ko, pupunta na naman sa church. Sana bumait. Kung di ka bumabait, sasabihin, punta ka na punta, di ka naman bumabait. Paano akong babait niyan? Amen? Mamaya, uuwi ka, anong gagawin mo? Sabi mo sa akin, magpakabait ka. Asikasuhin mo yung asawa mo. Tulungan mo ang asawa mo. Gawan mo ng mabuti ang asawa mo. Ganon din ang mga anak mo, ang mga magulang mo. Tumulong ka. Sa mga youth dito, pag uwi mo, kumuha ka ng walis. Maglinis ka ng bahay. Pagkakain, maghugas ng pinggan.
Mga mag-asawa, maghiwalay na kayo. Dekolor at puti. Sa paglalaba. Nung araw, hati kami ni Pastora Pia. Oh. Isang pakiusap ko lang kay Pastora Pia, sabi ko, ikaw naman ang magsampay sa labas. Ikaw na, nakakahiya na yan. Pag ako pa, na makita ng mga kapitbahay, pati pagsasampay ako, baka pwedeng ikaw na yon. Amen? Para magkaroon ng makabuluhan ng buhay natin, hindi puro sarili lang ang iniisip. Maging blessing tayo sa kapwa. Makapagpasaya tayo ng kapwa, makatulong tayo sa kapwa, nagiging makabuluhan ang buhay kapag tayo po ay nagiging daluyan na ng pagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sila. Tayo pong lahat ay tumayo.